hapon mga kalungsod. Narito na naman ang mga programang inyong pinakatinututukan, sandigan ng bayan at himpilan ng katotohanan. Ito ang Television News, naghahatid sa inyo ng serbisyong tapat at hangad ng lahat. Narito ang mga balitang inyong dapat tungayan at masaksiyan, mga balitang napapanahon at tumapaimbabaw. Para sa balitang lokal, banta ng DOTR managot driver na sumali sa transport strike. Ibalita mo Kasangga Marcia. Nagbabala ang Department of Transportation sa mga driver na lumahok at lalawak pa sa isang linggong milos protesta. Nahaharap sila sa mga sanksyon kabilang ng pagkakarevoke ng kanilang prangkisa. Kasabay nito, naglabas naman ng kautusan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga regional directors na mag-issue ng special permit sa mga PUV na nais pumasada sa labas ng kanilang ruta para masilbihan ang mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada ngayong linggo. Sinabi ni Transportation Undersecretary for Legal Affairs, Rainier Yebra, na mahaharap sa administrative penalty ang mga lalahok sa strike dahil paglabag ang protesta sa prangkisang ibinigay sa mga jeepney drivers at operators. Bukod sa kasong administratibo, maaari rin silang sampahan ng kasong kriminal kung sakaling may masasaktan silang tao o masisirang property. Balik sa iyo, Keisha. Salamat, Marcia. Para naman sa balitang international. 7 katao patay dahil sa ginaw. Ibalita mo Kasangga CJ. Bunsod ng nararanasang malamig na panahon ay umabot na sa 7 katao ang nasuwi sa ilang bansa sa Estados Unidos habang nalalapit ang araw ng Kapaskuhan. Ayon sa ulat, patuloy ang nararanasang epekto ng tornado at icy blast hanggang sa pinakamataas na temperatura na naitala sa Philadelphia at New York City, habang epekto naman ng ice storm sa ilang bahagi ng New England. Sa abiso ng National Weather Service, ang silaang bahagi ng US ay nakararanas ng tinatawag na Pelotra of Winter Weather ilang araw bago ang Christmas holiday. This storm is bringing a little bit of everything, from rain, flooding, and wind, to ice and snow in some areas. What is really extraordinary about this system, though, it is the warm air, sabi ni NWS meteorologist Bruce Sullivan. Dahil sa nasabing masamang panahon ay apektado pa rin ang biyahe sa lansangan at sa ipapawid kung saan ang biyahe sa paliparan sa Philadelphia at New York City ay makararanas ng pagkabalang dahil sa malakas na hangin at walang makita sa daraan nito. Ito ay ayon sa United Filipinos in Qatar. Balik sa iyo, Kasangga, Krisha. Salamat CJ. At para naman sa balitang showbiz, successful finale ng MCI Umarangkada. Ibalita mo Kasangga Angelica. Lampas 100 taon ang nakalipas, ngunit bakas pa rin ang mga ngiti sa mga taga-subaybay ng sikat na nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Sina Maria Clara at Ibarra ang bida sa istoryang ito na isinatelebisyon ng GMA7 sa pangunahing palabas sa primetime. Ang Maria Clara at Ibarra ang telenobelang ito ang pinagbidahan ni na Barbie Fortesa, Dennis Trillo at Julian Santos. Ang wika ng mga netizens, isa itong makasaysayang kultura at bakas ng ating literatura na di kailangan dapat kalimutan ng mga kabataan sa ngayon. Hangad ditong ipanumbalik sa ating mga kabataan ang yaman ng Noli Me Tangere na pinatutungkulan din naman ang mga aktwal na isyu tungkol sa politika, pang-aabuso ng banyaga sa ating lahi, ang ugaling di dapat pamarisan at iba pang mahalagang datos sa nobela na talaga namang kapupulutan ng aral. Iniba ni Barbie Fortesa ang ubong ng istorya at nilagyan nito ng mga manunulat ng kaibang plan nang hindi na isasakripisyo at nakokompromiso ang original na konteksto ng nobela.
Kami ay nagbabalik at kayo'y patuloy na nakikinig. Nagbabalik ang programang patuloy niyong sinusubaybayan. Para sa balitang sports, tinalo ng Santa Volleyball Boys Team ang San Vicente Jaguars noong Pebrero 26, 2023. Ibalita mo Kasangga Miko. Ang SB's Jaguars na nagkamit ng 3-win-1 loss ay nakarating sa finals kumatunggali sa Santa Volleyball Boys Team na umarangkada ng walang talo papunta sa dulo. Noong linggo ng umaga, Pebrero 26, ang mga talentadong Jaguars ay umalmang hahakotin ang posisyon sa pagiging pangprobinsyang kalahok ng men's volleyball. Sa unang set ay nagwagi ang Santa. Umabol at sinungkit ang pagkapanalo ng San Vicente Jaguars naman ang ikalawang set. Ngunit muling nagwagi ang Santa sa ikatlong round set ng laro. Sa kabilang banda, nakamit ng ilang miyembro ng koponan ng San Vicente ang mga best libero, best middle blocker, best outside spiker na ikinatuwa din ng koponan. Ang Santa na nasa huli at nagkampiyon ay ang magre-representa ng Volleyball Boys Team sa pamprobinsyang palaro na mangyayari sa Marso 10 to 12, 2023. Nagaganapin sa Bigan City Governor Stadium and Sports Complex. Balik sa iyo, Noel. Para naman sa kontemporaryong issue, ang huling balita para sa araw na ito. Isang panukalang batas na layong ilagip ang Absolute Divorce Family Code of the Philippines. Ang nakatakdang talakayin sa planerya ng Kongreso matapos may ipasa sa Committee on Population Family Relations nitong Agosto 17. Ibalita mo Kasangga Ray. Ayon sa Philippine Commission on Women, limitado lang ang legal na hakbang na Pilipino na nais kumawala sa isang mapag-aabusong pagsasama. Kung sakali mang maitutupat ang diborsyo sa Pilipinas, tiyak na hindi mawawala ang mga taong maapektuhan nito. Ang mga pangunahing pihadong maapektuhan dito ay ang mga anak na mapaghiwalay ang mag-asawa. Dahil sa maaaring huminda ng pag-ipag-ugnay ng mga anak sa mga magulang, kadahilanan ang paghiwalay ng mga ito. At ang posible rin itong maapektuhan ng kanyang pag-iisip at pagtanaw sa buhay. Maaari rin itong may dulot ng diborsyo na emosyonal na pagkaisipan ng pagkabalista ukol sa karanasan nito at humantong ang diborsyo na problema ng mag-asawa. Ang pagdidiborsyo ay hindi pagtatapos ng responsibilidad bilang isang magulang sa mga anak, ngunit ito ang pagtatapos ng relasyon ng mga magulang. Ito ang iyon sa balita.net at issue.com. Yan ang lamang balita makipagnakalat sa mga ito. Balik sa'yo, Kasangga Ruel. Salamat Ray. At yan ang mga balitang aming tinampok sa araw na ito. Balitang siksik at malaman. Balitang inyong pinakatinututukan. Ang sandigan ng katotohanan hanggang sa muli. Ito si John Rower Yalubin. At ito naman si Krisha May Apetin. Ito ang Television News. Nagbabalita.